Isang magandang umaga ulit. Napakagandang araw. Maliwalas na araw po. Ang bati ko sa inyong lahat bilang aking mga kalugar, mga ka-Little Baguio. Salamat tayo sa Diyos ulit. Na tayo po ay binigyan ng magandang bukang liwayway. Opo. At sa ibang lugar, hindi katulad nito. Dahil sa bandang Visayas, sabi, may COVID na, may bagyo pa. At sinasalanta ng ambo na bagyo ang ibang mga lugar sa Pilipinas. Pero tayo po ay mapayapa, maayos ang ating lugar. Kaya isa ito sa napakagandang pasalamatan natin sa Panginoon. Sa umagang ito muli, ito ang inyong lingkod, Pastor Cyril Ganancial ng Conception Bible Baptist Church, na magdadala sa atin sa paanan ng Diyos ang ating mga tahanan, ang ating mga pamilya, ay ating panalanginan upang ang patuloy na pagkalinga ng Diyos ay nasa atin sa araw-araw. Siya po ang dapat lagi nating unahin sa araw-araw na kung saan ipinagkakaloob niya sa atin. Dahil naman siya talaga ang may akda at siya din po ang nagpapatnubay. Pasalamat po tayo, nakarating tayo. Ito ay ilan na? 14th day ng May. Bukas ay Biyernes na. Ina-anticipate natin na makasama tayo sa declaration ng GCQ. So parang hindi na GCQ ang kanilang tawag. May panibago na naman. Para kunting maluwag-luwagan ang ating sitwasyon. Pero alam natin na lahat po yan ay pinapahintulot ni God dahil alam niya na kailangan. Kaya patuloy nating idalangin na ang ating national government at saka yung ating mga local government LGUs ay magkaroon ng dunong, magkaroon ng wisdom in making decisions and implementations. Although ang national government ay nagsasabi na ito ang mga gagawin, tapos ibinibigay sa local government depende sa kanilang sitwasyon kung ano ang marapat sa kanilang lugar, kasi hindi pare-pareho ang mga sitwasyon ng COVID sa bawat lugar. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos na ang ating local government ay maagap at kumikilos patuloy. For our food, spiritual nourishment for today, muli ay aking dadalhin kayo sa versikulong nagsasabi na talagang matuto tayo maging kontento, matuto tayong mag-manage anuman ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Lalong-lalo na sa pananalapi. Sa panahon na ito na wala pang trabaho talagang sources
Kinakailangan alam natin paano i-manage kung ano man ang trust, yung mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse number 10, ito po'y nabanggit ko na kahapon. We'll be talking about sharing to you ano yung instruction ng Diyos sa mga taong mayroong pera, sa mga mayayaman. Okay? Pero ang sabi sa verse number 10, for the love of money is the root of all evil, which one some coveted after. Yan. Sa pagmamahal sa pera, nandyan po talaga yung ugaling greedy. Not generous, greedy. Pag sinabing greedy, tao na mapagnasa ng mga bagay-bagay ng pera na wala pa sa kanya, nasa ibang kamay pa, pinagnanasaan niyang mapa sa kanya. So, walang satisfaction itong taong ito. Wala itong contentment sa buhay. At dito papasok yung corruption. Because people are coveting something na hindi po sa kanila. At dyan sabi niya, the root of all evil. Okay? Kahapon, sinare ko sa inyo na kung ano yung warning doon sa mga wala pa o paangat pa lang ang buhay. Ay turo kahapon na kinakailangan tayong magiging may kabanalan in the things that we do. Employee ka man, businessman ka man, owner ka man, you need to be godly. You need to be fair. You need to be honest. And you need to be content. Recognizing that we are not the owner of anything material that we accumulate, but we are the steward. Ang steward are required to be found faithful in the sight of God. Ibig sabihin, pinagtiwalaan ka ng Diyos, i-manage mo ng mabuti. Yun yung steward. Okay? Dahil pag hindi natin masunod yan, pag nandyan na ang material na bagay, ay pwede tayong magkukurap. Pwede natin gamitin ang yaman natin upang ipanlupig sa iba, upang ipangsira ng ibang buhay. Pwede gamitin natin sa pisyo na kung saan yan ang karamihang makikita nating napariwara ang mga buhay. So, talagang very careful dapat. Hindi dapat tayo mag-ugaling one day millionaire na tao. May kasabihan pa nga dyan eh. When I teach about money management, ang ugali ng Pilipino ay, sabi nila ay one day millionaire. Obos biyaya, bukas tutunganga. Ganon. So, napakahalaga na tinuturuan tayo ng salita ng Diyos paano i-manage kahit gaano man yan kapunti ang pagpapala ng Diyos, gaano man ang kanyang kinaloob sa atin na mga material na bagay, kinakailangan magaling tayong mag-manage dyan. That is good stewardship. At pag magaling kang mag-manage sa kaunti, abay, pagpalain ka rin ng Diyos ng marami. Yung sinasabing, he that is faithful in that which is least would be faithful also in that which is much. So, napakahalaga po na yan ay ating magawa. Now, basahin ko po sa inyo ang pasabi. This is the instruction to those who are rich in this world. Charge them. Yeah. Okay? Command them. Charge them that are rich in this world
that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Yan po yung mga pasabi. That is the charge to those who have already money, to those who are already rich. Ang pasabing ito ay dapat pakinggan ng mayroon ng mga bagay na tinatangkilik, mayroon ng yaman. Unang pasabi po, instruction to those who are rich, don't be proud. Ako dito, marami pong tao pag yumaman na, hindi mo na kayang maabot, hindi na maabot. Wala nang even kamag-anak, hindi makalapit eh. Pag ito naging ugali ng isang mayaman, ay maniwala ka. Pag namatay yung mayaman na yan, sa kanyang libing, siya na lang mag-isa. Walang taong lalapit. Don't be proud. May tinanong ako eh, sino sa inyong nakakaalam, may alam, na taong mayaman pero hindi proud? Mayaman, ngunit may kababaan ng kalooban. Madalang, sabi nung aking nakausap, madalang po, pastor, makakilala ako ng mayamang mapagpakumbaba. Karamihan ng mayaman, ang asta ay mahirap abutin. Sabi ko, tama ka. Madalang po. Madalang. Pero sabi ko, mayroon akong alam. Mabilang ko sa kamay ko mga tao na secret millionaire, pero napakasimple ang buhay. Bakit? It is my personal experience. Mayroon akong tao dyan sa Angeles na nadala sa Panginoon. Nang sila itinuruan ko ng salita ng Diyos, ang hirap po talaga nilang dalhin sa Panginoon. Ang hirap. Kasi lahat ng kamag-anak, sila mismo tinitingala. May malaking business, successful ang business. Ilan ang mga bahay, ilan ang businesses. Ba't nakakilala sa Diyos? Una yung babae. Sa madalit sabi, naging mananampalataya yung babae. Pero mayaman talaga yung lalaki. Ilan ang mga truck, mga buses. Tapos nagkaroon ako ng privilege na makapagturo ng Bible sa kanilang bahay. Ang laki ng bahay. Dahan-dahan, ako po talaga nananalangin. Dahan-dahan. Hanggang po, yung lalaki mismo, nahangad ng babae na siya ay maligtas, took a year. Pagkatapos nakakilala sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon. Madalit salita, naging mananampalataya ang lalaki. Nagbasa ng Bible,
hanggang lumago ang kanyang pananampalataya na siya po ay naging isang diakono sa Baptist Church. Nagpa-Bible study ako sa bahay. Pag mag-Bible study ako niyan, pinakamababang ibibigay sa akin ay nasa 3 hanggang 5,000. Every time mag-Bible study ako. Pero ang tindi, ayaw kong tanggapin. Pero yan, ibibigay, ilalagay sa bulsa kong ganyan. Pagkatapos, babalik na sa loob ng bahay. Ipinipilit. Kaya dumating doon sa punto na para akong nahihiya ng magtuturo sa kanila. Pag wala ako naman at hindi ako magturo, hanggang dumating na dito na ako sa Concepcion. Pag hindi ako nagturo, naman tatawagan ako. At sasabihan ako, sasama ang loob ko, pastor, pag hindi ka pumunta. So mapilitan pa rin ako mag-Bible study. Yan po yung pamilyang yan ang unang nagbigay ng aking TV dito sa bahay namin. Yan yung pamilyang yan ang unang nagbigay ng ref ko. Yan yung mga mayayaman na sabi ko ay napakababa ng kalooban. Hindi mataas, hindi mapagmataas. Minsan yan, nung ako'y nagpapastor sa Angeles, umalis yung Mercano. Tinuntahan ako ng mag-asawa sa pastor, sino po sa mga staff natin, mga workers natin, na volunteered workers, December, Pasko, pwede ba na ibigay mo sa akin ang kanilang pangalan o bigay mo yung bilang ilan sila? Sabi ko, sige po tang, sige po ma, bibigay ko po sa inyo. More than 30 staff workers sa simbahan. Ginawan po nila ng sobre, isa-isa. Sobre. Pagkatapos binigay sa akin, pastor, ito po, ikaw na ang magbigay sa mga tao, sa mga workers natin, sa mga volunteered workers natin in the church. Ikaw na po magbigay. Huwag mong sasabihin galing sa amin. Pero mo. Opo. Hayaan mo na lang na it is God that kept the records. But we don't want to be uploaded by people. Huwag niyo pong sabihin galing sa amin. Sabihin niyo galing sa Diyos. Ganun kasimple po. Pero ang yaman. Bakit? Because yan yung mayaman na hindi mayabang. Kaya ang una kasing sinabi, if you are rich in this world, una, be not high-minded. Hindi ka dapat mayabang. Yan ang unang warning at pasabi, command sa mga may pera. Be not high-minded. Number 2. Okay? Number 2, ang sabi diyan, charge them that are rich in this world. Number 1, be not high-minded. Number 2, trust in uncertain riches. Yan. Ang yaman po ay uncertain. Anong ibig sabihin ng uncertain? Hindi po permanente. Pwede kang mayaman ngayon, bukas mahirap ka. O pwedeng mahirap ka ngayon, bukas mayaman ka. Kaya sabi niya, charge those that are rich that they should not trust in uncertain riches. Huwag kang magtiwala sa yaman mo. Tingnan niyo po ngayon sa panahon natin na ito. Virus lang ang katapat.
Walang mayaman, walang mahirap. Sama-sama, damay-damay. Bakit po? Kasi kahit gaano kagara ng sasakyan mo, hindi ka makalabas at makagala ngayon. Kung gusto mo magbakasyon sa iba't ibang lugar at mag-spend ng iyong pera, walang bakasyonan ngayon. Naka-lockdown. Kaya pare-pareho eh. Oh. So therefore, riches is uncertain. Maraming tao, pag yumaman na, akala nila, hindi na sila dagukan ng dagukan ng anumang sakit, dagukan ng anumang kalamidad, hindi ho. Bakit? Because ang yaman natin kailanman ay hindi permanente. So, yan ang pangalawang pasabi. Saan ang trust natin? Hindi sa uncertain riches, but, sabi niya doon, ang kasunod, not trust in uncertain riches, sabi niya, but in the living God. Ayun. Be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God. Tandaan niyo po, ang totoong Diyos, hindi patay na Diyos. Buhay na Diyos. Okay? Kaya sabi niya, huwag kang magtiwala sa yaman na hindi permanente. But magtiwala ka sa buhay na Diyos. Yun ang permanente. Why? Kasi sabi niyan, who giveth us richly all things to enjoy. Yun. Bakit magtiwala tayo sa living God? Because the living God was the one who gave us riches and all things to enjoy. Ayun. Kaya habang dapat pinayayaman tayo ng Panginoon, pinagpapala tayo ng Diyos, dapat ang tiwala natin, ang tiwala natin ay sa Kanya lamang. Ano hangad ng Diyos? Ang hangad ng Diyos sa yaman na yan ay enjoyin mo. Hindi dapat ang yaman natin mag-cause ng, sabi nga madugo na resulta. Kung makalimutan niyo isang tao, sabi niyan, bumili ako ng bahay, madugo. Bumili ako ng kotse, ng sasakyan, madugo. Bakit ho? Kasi ang mismong mga kamag-anak ko ay away-away. Sabi ko, grabe naman yan. Isa lang po ang dahilan. Pag nag-aaway sa material, nagiging greedy. Nagiging makasarili. Oo. We need to accumulate things. Sabi nga ang totoong pagpapala ng Diyos, added no sorrow with it. Yan. Anumang pagpapala, nagbibigay ng sorrow, nagbibigay ng kaguluhan, baka mamaya hindi galing sa Diyos yan. Nagpasisira ng buhay mo, nabiyayaan ka nga, may pagpapala ka nga. Inapapunta naman sa kaguluhan, napariwara ang buhay mo, napapunta sa bisyo, napapunta sa luho ng katawan, baka hindi yan pagpapala galing sa Diyos. Kasi sabi ng Bible, ang pagpapala, ang yaman galing sa Diyos, added no sorrow with it. Ang ibig sabihin, ay hindi po ito nagbibigay ng dalamhati at kaguluhan. Ang biyaya galing sa Diyos nagbibigay ng kapayapaan at kaligayahan. So napaka-importante po na ating i-note yan sa umagang ito. Dalawa po. Actually, marami-rami ito pero dalawa lang muna ibibigay ko sa inyo bukas. Dagdagan natin.
Pasabi sa mga may kaya sa buhay, sa mga mayayaman, una, huwag kang magiging mapag-imbot. Huwag kang magiging mapagmataas kung mayroon ka na't pinagpala ka na. Yan ang unang pasabi ni God. Pangalawa, ang pasabi ng Diyos ay ito. Huwag kang magtiwala sa yaman mo ngayon dahil ang yaman mo na yan, hindi yan permanente. Pwedeng mawala sa'yo yan. Pastor, paano mawala? Marami akong lupa. Marami akong bahay. Isang padalhan ka lang ng Panginoon ng isang baha. Ng isang tsunami. Ubus na yan. Padalhan ka lang ng Panginoon ng isang sunog. Lahat ng ari-arian mo, tupo. Why? Because riches is uncertain. Hindi ikaw ang may hawak. Lagi pa rin yan papasok doon sa we are just steward of God. Kaya kung nais natin na ipagpapalain pa tayo ng Panginoon, kung ano man mayroon tayo, napaka-importante na magiging mabuti tayong katiwala ng Diyos. Marunong dapat tayong mag-manage sa mga bagay-bagay na Kanyang ipinagkatiwala. Ano man po yan. Pero don't trust in uncertain riches. Yun ang pasabi sa mayayaman. But in the living God, sabi niya, who giveth us all things richly to enjoy. Ang biyaya mula sa Panginoon ay nagbibigay ng enjoyment. Hindi nagbibigay ng kalungkutan, kabiguan, kaguluhan. Pag mayroon kang yaman, tapos nagbigay ng kaguluhan sa iyo, hindi galing sa Diyos yan. O galing sa demonyo yan. Kasi ang demonyo pwede naman magbigay ng yaman eh. So salamat sa Diyos na mayroon tayong Diyos na nagsabi na huwag kang magtiwala dyan sa mga bagay-bagay na ipinagbibigay ko sa inyo. Gamitin mo yan wisely, manage it wisely. At sabi ng Panginoon, magtiwala ka pa rin sa akin. At enjoyin mo ang mga bagay-bagay na in-entrust ko sa iyo. So dalawa po ha. Tomorrow po dagdagan natin yan. Pasabi sa mga mayayaman. Una, huwag magiging mapagmalimbot, mapagmataas. Pangalawa, huwag magtiwala sa yaman na ating na-accumulate na, kundi magtiwala sa Diyos at enjoyin natin. Karapatan naman natin yan eh. Sabi ng Panginoon eh, siya ang nagbigay ng yaman. Ang sabi diyan ay God that giveth us richly all things to enjoy. Yun. Kaya napakahalaga. Lagi kong sinasabi sa mga membro ko, na halimbawa, kayo nagtatrabaho, kayo nagbi-business. Pag kayo kumita, dapat talaga ang pinaka-purpose yan, kaya bless ka ng para enjoyin mo. Let your family enjoy. Enjoy yourself. Kaya may panahon ka dapat na after na ikaw ay nagtrabaho ng so much at ikay kumita, you relax and enjoy what you have labored. Because yun talaga ang hangarin ng Diyos. Pero ang wise kasi na tao, yun nga sabi ko, ang mayaman na wise ay hindi siya nagwawaldas. Siya po ay gumagastos doon lang sa marapat niyang gastusin. May control po yan eh. May disiplina po yan. So napakahalaga po ng lesson ngayong umagang ito. Pasabi, warning sa mga may kaya sa buhay. Una, ulitin ko, huwag magiging malaki, mapag-imbot. Okay? Don't be a proud person.
because of your riches. Pangalawa, don't trust that uncertain riches that you have accumulated because that is not permanent. Rather, manage it well and enjoy it. Muli, mananalangin ako't dalhin ang inyong mga tahanan, ang ating mga tahanang lahat ngayong umaga. Amang banal na kilang Diyos, muli kami ay lumalapit sa inyo at kumikilala, nagpapasalamat na ang aming lugar ay napakaganda ng bukang liwayway. Sa ibang lugar, Panginoon, they have the storms. But dito, payapa. Maliwanag ang sikat ng araw. Certainly, in everyday blessing, Lord, you have made that for us. Dalangin ko ang mga pamilya dito sa aming lugar na Little Baguio. Ang pamilya ko, ang Balinas family, ang Ganancial family, ang Henson family, ang Magkalas family, ang Tapnyo family, ang Tiki family, ang Canlas family, ang De Jesus family, ang Gomez family, ang Amorao family, ang Vergara family, ang Gonzales family. All of our families, Lord, ay dinadalangin namin at dinadala sa inyong paanan, sa inyong presensya sa araw na ito, na humihingi kami ng inyong kalakasan sa pisikal, provision sa pisikal, protection sa pisikal mula sa aming kalabang COVID-19 na hindi nakikita, preservation ng aming mga buhay physically. And of course, Lord, nourishment sa spiritual through your word. Tulungan ninyo na iyan, mga pangailangan, balance needs namin will be met, will be provided today. Patuloy naming dinadalangin ang iba pang mga pamilya katulad ng Mercado, Castro, Masiklat, Sampang family, Santos family, Toa family, Sikap family, Canyo family, Nerison family, Pineda family, Mac and May family, Season family, Ching family, Guevara family, Paras family. All of this family, Lord, needs your help today. Kayanan family, Liwanag family, Neridon family, Baron, Estacio, Galang, Mungkal family, Manyo family, Torla family, Di Guzman family, Bernardi family, Buko family. Lord, all the residents in our place, Little Baguio, continually, Lord, dinudulog namin sa inyo. If you have been faithful to us for this month, past days, Lord, na nakaraan, that you have kept our life healthy and protected kami sa COVID-19. Lord, continually today, once again, we beg and ask your protection from all
to all of us who are a resident in this place, Little Baguio. Panginoon, bilang aming Diyos, kayo ang nagkakaloob ng buhay at nagsusustain ng buhay. Kayo din ang nagbibigay ng dagdag na mga araw at panahon sa aming mga buhay. Kiniklaim namin na today, once again, our safety will be settled, our preservation is settled, our protection is settled in your hand. We continually pray for the progress na inyong ibibigay sa aming bayan, sa aming probinsya, sa aming region, sa aming bansa, na ang sakit na ito na lumalaganap will really be stopped. And only you could stop it is, Panginoon. Still, ang mga cases sa Pilipinas, tumataas pa rin. Pasalamat po na mga places na already free, katulad sa amin. Kaya, O Diyos, dalangin namin that this progress will continually be made. At Lord, panatag yung kalooban namin, gumalaw, magtrabaho ngayong araw na ito because we already ask you, we already entrust it to your hand. Kaya kiniklaim namin na ito po ay muli inyong gagawin sa amin sa araw na ito. Aming dinudulog ang aming mga frontliners, ang aming mga government officials mula sa aming province, ang aming butihing gobernador, Susan Yap, ang lahat ng mga mayors, vice mayor, Lord, ang lahat po ng mga kapitan at mga councilors, sangguniang bayan, continually, O Diyos, salamat sa kanilang concern. Salamat sa kanilang pagtulong upang mapagkalooban kami ng mga assistance. Realizing that whatever the government provided upon us, it is only assistance. Hindi nila ito utang sa amin, kundi kanilang assistance sa amin na mga mamamayan na kailangan naming pasalamatan sila sa kanilang effort, sa guidance niyo po sa kanila, sa pagbigay ninyo ng wisdom sa kanila, O Diyos, upang maisipan nilang patuloy na mapagkalooban ng kahit kunti lamang ang bawat mamamayan na kanilang kinasasakupan. Salamat, O Diyos, na may mga waves pang darating. Sabi may second wave. Tulungan ninyo na kami na mga recipient ay huwag magiging pabigat sa kanila. Huwag magiging greedy. O Diyos, patnubayan niyo kaming lahat. Hinihiling namin na ang inyong paggabay, ang inyong pagkilos sa aming mga buhay ay lagi nandyan. Kayo po ang total na nagsusustain. Kaya kayo po ay pinapasalamatan namin. Dulog ko rin, Panginoon, at dinadala sa inyo ang aming mga kadoktoran at mga nurses na talagang nasa bingit-bingit ng kamatayan, ng pagkahawa, dahil, Panginoon, sila ang siyang kumakalinga at kumikilos talaga para doon sa mga nahawaan na, sa mga may sakit.
Salamat pa rin sa inyong preservation sa marami. Salamat pa rin sa inyong pagkalinga at pagsustain sa maraming kadoktoran at nurses na hindi pa nahahawaan at nagkakasakit hanggang ngayon. I pray for Dr. Victor Ticats, kay Dr. Ellen Grace Balinas na nagjo-duty sa San Lazaro Hospital sa Manila. Patuloy ang inyong paggabay, patuloy ang pagprotekta. Bigyan nyo ng kalakasan na sila, Panginoon, patuloy po na makakilos ng malaya sa pagkalinga sa mga pasyente. Patuloy, Panginoon, hinihiling ko po na ang inyong pagkilos, pangunguna sa lahat ng aming mga ginagawa sa araw na ito. Tulungan po ninyo na kami ay magiging masinop sa aming mga trabaho at patuloy, Panginoon, aming dinudulog ang mga nasa banig ng karamdaman. Maraming salamat sa mga nakarecover na. Maraming salamat po sa inyong pagkilos. Ng aking kapatid sa Georgia, si Jonah Ganancial is already out of ventilator, out na rin sa ICU today. Salamat po that sooner we can talk to her. Certainly, Panginoon, it's not easy, but it was you who take all salamat sa mga doktor na nag-take good care sa kanya. Up to now, we pray. Thank you, Lord, that she is already out of danger. Maraming salamat po. I pray that marami pa po na mga pasyente ng COVID-19 ay will be out of danger dito man sa Pilipinas o sa ibang mga lugar. Thank you for giving them another life. Added to them life, Panginoon. Nawa, patuloy na kayo ang siyang humawak sa kanilang mga buhay. Patuloy na kayo ang kumilos. Patuloy na kayo ang maluwalhati. Sa umagang ito muli, we will entrust everything into your hand. Your name will be magnified. Your name will be glorified. Ito'y aking dalangin in Jesus' name. Amen and amen.